In number 6, affricates there's like a stop, black air, then release like a fricative. So, sinasabi lang dito na nag-i-stop daw yung pagsalita natin, tapos bigla tayong magsasalita para mabuo natin yung isang word. Halimbawa na lamang is yung CH sa salitang chair, na napapansin naman natin na iniipon muna natin yung hangin bago natin sabihin yung chair. Isa pang halimbawa nito ay yung J sa judge, na hindi natin pwedeng banggitin kaagad. Masasabi lang natin yung salitang judge is kailangan muna nating ipunin yung hangin sa loob ng bibig natin bago natin ito pakawalan, bago natin masabi ang salitang judge. In number 7, alveolar ridge, the bumpy ridge behind your upper front teeth. Use the tip of your tongue touches this area for sounds. Ginagamitan daw ito ng ngipin o yung dila natin is nasa taas ng alangalan natin at para masabi natin yung isang letter. Halimbawa na nga lang nito is yung letter T, letter D, letter T, and letter D. So, napapansin nyo yung dila ko is nasa taas. And subukan nyo din sabihin ang letter T at letter D na iniipon natin yung salita natin or nababanggit natin yung word na yun dahil sa ngipin at sa dila natin. In number 8 naman, auscultate, the soft part at the back of your roof of your mouth. So, sinasabi naman dito, kanina sa number 7 is yung paharap yung pag-pitch natin ng salita sa letter T. Nandito yung dila natin, malapit sa ngipin. And dito naman sa number 8 is nandito naman sa dulo or medyo nasa likod para masabi natin yung letter. Halimbawa na lamang is letter K, K, letter G, and letter N. Letter N. So, yung dila natin is naka-backward. Hindi kagaya ng number 7 na paharap. Ang number 8 is nasa likod. In number 9, glottis, the space between your vocal cords inside your larynx, voice box, use important for controlling voice, unvoiced sounds, and sounds like H in hat. So, sinasabi lang dito na sa glottis na nababanggit daw natin yung isang word na nagbabibrate yung lalamunan natin. Halimbawa na nga lang daw dito is yung salitang hat, na kapag binanggit natin yung salitang H is nagbabibrate yung lalamunan natin. Hat, hat. So kung mapapansin nyo is nagbabibrate yung lalamunan natin para masabi natin ng maayos ang salitang hat. Ako naman tayo dito sa vowel sound. Nakalagay dito sa number 1 is openness of your mouth, how open your mouth is. Number 2, position of your tongue, front, middle of or back of your mouth. 3, roundness of lips, rounded or not. Sinasabi lang dito sa number 1 is yung pagbubukas ng bibig natin, kung gaano daw ba kalaki ang ibubukan ng bibig natin para masabi natin yung isang word. Minsan kasi nagsasalita lang tayo na kailangan maliit lang yung bukas ng bibig, minsan kailangan malaki para mas masabi natin ito ng maayos. And sa number 2 is posisyon ng dila. Kanina isinabi ko nga yun sa number 7 and number 8 na may pagkakaiba sila. Yung number 7 is yung dila niya is nandito sa harap malapit sa ngipin. And yung number 8 naman is nasa likod. Sa number 3 naman is pagkabilog ng labi or kung bibig o hindi bilog ang labi habang bumibigkas. 'Di ba may mga word tayo na sinasabi or mga letter na nakabilog yung lips natin and yung iba naman is hindi. Halimbawa na lamang sa letter O na kailangan is nakabilog yung labi natin dahil hindi natin ito mababanggit kapag hindi nakabilog yung lips natin. And dito nga makikita natin sa closed vowel, mid vowel, and open vowel kung ano yung sinasabi ko kanina para lubos natin itong maintindihan. Sa closed vowel, bahagyang bukas ang bibig, bahagya lang at hindi ito kalakihan. Ang halimbawa daw nito ay C.
Nakikita nyo naman yung bibig ko is hindi siya masyadong nakabuka. Kapag sinasabi ko ang salitang C, C, and sa mid-vowel naman, ito ay katamtamang pagbukas ng bibig. Halimbawa, kapag sinasabi natin ang salitang bed, 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 bed. Nakaapat na ako Open vowel naman tayo. Naintindihan ba ang closed vowel, mid-vowel, at open vowel is papalaki ng papalaki yung bibig mo para mas masabi natin ng maayos ang isang salita. Sa open vowel naman is malawak na pagbukas ng bibig, gaya na lamang ng father, 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 na kung saan is nababanggit natin ito ng mas maayos kapag mas malaki yung bibig natin or mas na-stretch yung labi natin. Dumako naman tayo sa type based on tongue vowel. So, dito meron tayong tatlo. So, front vowel, central vowel, and back vowel. So, yung front vowel, ito naman yung dila natin na nasa unahan. Tulad ng I. Nasa unahan natin yung dila natin. And then, next yung central vowel naman, ito naman daw yung nasa gitna ng bibig natin. For example, is letter E. Nasa gitna natin, kapag pinapanggit natin yung tinig na yon is nasa gitna yung dila natin. And then next is yung vowel, back vowel naman ay kapag daw ang dila natin ay nasa likod. For example, nito is yung letter U. Kapag binabanggit po natin or binibigkas natin yung letter U or yung tinig na U, ay ang dila natin ay nasa likod pag binabanggit natin. And then next is yung types of on lip, based on lip. Ito naman yung lip shape natin or yung hugis ng labi natin. So, meron tayong dalawa dito. Rounded vowel and then unrounded vowel. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng rounded vowel and unrounded vowel? So, ang rounded vowel, ito daw yung labi natin ay bilog or pinapaikot. Ano nga ba yung halimbawa nito? So, ang halimbawa nito is yung letter U o yung tinig na U. Like, di ba pinapabilog niya yung lips shape natin? U. Di ba? U. Yan. So, yung unrounded vowels naman, ito naman daw yung labi na hindi pinapaikot, na kumbaga relax lang yung lip shape natin. Kumbaga, chill lang, ganyan. For example niyan is yung letter I. Like, chill lang niya na sinabi yung letter I. Like, walang pag-ikot ng lip shape natin. Like, I. So, ang pinagkaiba, ang rounded vowel, ito naman yung bumibilog or umiikot or pinapaikot yung ating lip shape. U. U. And then, ang unrounded vowels naman ay hindi pinapaikot or relax lang. I. So, sa madaling salita, ang dila ay nagdidikta sa atin kung saan sa bibig ang nanggagaling ang tunog, kung sa harap ba, sa likod, sa gitna. Sa labi naman, ang nagbibigay ng hugis sa atin kung ito ba ay bilog o hindi. Now, we proceed the pronunciation of morphemes. Plural, sometimes certain morphemes are pronounced differently depending on their context. Okay, ganito po yan. Ang morpheme ay parang mga building blocks ng salita. Minsan, ang pagbigkas natin sa kanila ay nag-iiba depende sa kung paano natin sila ginagamit sa pangungusap o kung anong salita sila nakakabit. Halimbawa na lang po nito sa English. Para gawing maramihan ng isang salita, dinadagdagan natin ang S o S sa dulo. Pero iba-iba ito ng tunog ng S. Like for example na lamang po sa cats. Ang S na binibigkas sa dulo ay parang S. Ganon. And another po is dogs. Ang S ay binibigkas na Z. And lastly, example, buses. Ang S ay binibigkas na is buses. Kayo po ay subukan nyo rin bigkasin ang cats, dogs, and buses. Kaya kahit pareho ang phonemes na idinadagdag natin para gawing maramihan ng isang salita, ang pagbigkas nito ay nagbabago depende kung anong tunog ang nasa dulo ng salita. Iyon ang ibig sabihin ng morphemes are pronounced differently depending on their context.
Another example, the English plural morphemes has 3 different pronunciation depending on what noun you attach it to, and Abigail will discuss. Narito po ang example po niya. So, ang number 1 ay letter Z, na kung saan ang pagbigkas daw po nito ay kapag sa dulo daw po ng salita ay voice sounds, o ang ibig sabihin daw po nito ay gumagalaw po ang ating lalamunan kapag binibigas po natin ito, kagaya na lamang ng mga tinig na B, G, V, M, N, and R. So, ano nga ba yung mga halimbawa para masabi natin na nagiging tunog siya na letter Z instead na letter S? So, dito naman po, maaari po natin halimbawa ang cab. Pag nilagyan po natin siya ng S, nagiging tunog po siya ng Z. Baga, pag nilagyan po natin ng S, ay tunog niya ay cabs. So, parang nagiging letter Z po yung tunog niya. And then, next is bag. Kapag nilagyan din po natin siya ng letter S, is nagmumukha po siyang letter Z, yung nasa dulo. Pag ginawa po natin ay bags. Diba? Parang merong S po yung tunog niya, pero parang nagiging, instead po na letter S ang nagiging kalabasan ng tunog, ay letter Z po yung lumalabas. And the last one is yung bar. Kapag nilagyan din naman po natin ito ng letter S, ay nagiging tunog po niya ay letter Z. Bars naman po ay ang pagbigkas po ng letter S. So, dito naman po, kapag daw po sa dulo ng ating salita ay voiceless sounds, ito po yung ibig sabihin na walang vibration yung ating lalamunan. Kagaya na lang P, T, K, yon. And then, ano nga po ba yung mga halimbawa niya? Na kung saan ay nagiging pagpapalitin lang din po natin kagaya ng kanina, yun sa voice, ay caps, box, at fades. So, letter S po, kung papakinggan po ninyo, ay letter S po, yung naririnig po natin sa dulo. At napansin po ninyo na wala pong itong vibration. And then, the third one is yung tinatawag po nating ES. So, pagbigkas po natin ng ES, ito po yung mga salita na kung saan nagtatapos sa sibilant sounds. So, ang sibilant sounds po, ito yung mga tunog na parang hiss, or kagaya na lamang ng sh, o ito yung kagaya ng mga letra o tinig na kung saan ay letter S, F, at sh, non. And then, kapag po in-apply po natin siya, halimbawa po natin sa bus, kapag nilagyan po natin siya ng ES, ang kalalabasan niya is buses. And then, next is yung much. Kapag nilagyan po natin ito ng ES sa dulo, ay kalalabasan po niya ay matches. So, sa madaling salita po, sa pinakasimple na para po matandaan po natin, ang voice po, ito po sa dulo ay ang tunog na letter Z. And then sa voices naman po, ito naman po yung tunog na letter S. And then sa sibilant naman po, ito po yung tunog na parang may ES or sh. So, in summary, phonetics and phonology comprehensively defines phonetics as the study of speech sounds, production, and acoustic qualities, and phonology as the study of sound patterns in language, detailing how sounds are categorized by articulation and how vowels are classified by mouth openness, tongue position, and lip shape, all while emphasizing the role of the International Phonetic Alphabet in transcribing these sounds. So that's it in our report. Sana nakatulong sa inyo, and thank you so much sa time and attention.